Hello, magandang umaga po sa ating lahat. So, ito po yung magsisilbing explanation at diskusyon ni Sir na kung saan makikita sa kanyang YouTube channel. So, ginawa po itong isang plataforma para mabigyang halaga at mabigyang diskusyon yung mga lahat ng mga mahahalagang impormasyon na dapat matutunan ng isang mag-aaral sa GELEC 3 Panitikan ng Pilipinas. Kabanata 1. Sanligan ng pag-aaral. Okay? Ano ang panitikan? Ito yung unang-una nating tatalakayin. Ang salitang Tagalog ng panitikan ay galing sa unlaping pang na nagiging pan kapag ang kasunod na ugat ay nagsisimula sa D, L, R, S, T. Sa ugat ng titik, letra na nawawalan ng simulang P sa pagkakasunod sa pan at sa hulaping an sa makatuwid pang titik an. Okay, so merong itong tatlong salita. Ito yung pang na unlapi. Ang ibig sabihin ng unlapi, ito yung idinadagdag sa unahan. Kung sa English, ito yung prefix. Okay? Na nagiging pan kung ang kasunod na salita ay nagsisimula sa letrang D, L, R, S, T. Okay, so huwag niyong kakalimutan ito kasi mahalaga itong sa pagsusulat. So for example, kung magsasalita kayo ng 13 ay hindi yan tama. Ang tama ay 13, 12, pantatlo, pansyam. Hindi ba pangsyam? Hindi. Basta kung magsisimula sa D, L, R, S, T at lalagyan siya ng NG na unlapi sa unahan ay mawawala or mauumit sa English yung letter G. Okay? So, tatlo lang yung salita na binubuo or bumubuo sa salitang panitikan. Ito yung pang, titik at sakaan. Okay? Ang salitang ito ay panumbas ng Tagalog sa literature na kapwa-batay sorry. Na kapwa-batay sa ugat na Lating literatura or literature na kapwa-batay sa ugat na Lating litera na ang kahulugay letra o titik. Okay, so dito ang sinabi niya rito is ang salitang literature daw ay katumbas ng salitang panitikan. Okay. So ito ay nanggaling sa Latin. Kasi nga kung babalikan natin ang lahat ng mga salita, ito lang ay mayroong dalawang pinagmulan. Okay? Either mula sa Latin or Greek or Grego. Okay? Nakapwa-batay sa ugat ng Lating litera na ang kahulugay, letra or titik. Dito, meron ditong inalis na letra. Kahulugan ay, okay, nagsasalita or ginagamitan natin ng apostrophe kung meron tayong iaalis. Pero kung tayo ay nagsasalita at saka ginagawa nating paikliin yung mga salita kagaya ng ginawa ninyo sa inyong tula, yun ay mai-apply natin yung mga apostrophe. Okay, pero kung formal na pagsasalita or formal na pagsusulat ay hindi dapat natin ito i-apply. Okay? Ayon kay Honorable Azarias ng kanyang aklat na Filosofiya ng Literatura,
Ang panitikan ay pagpapahayag ng damdamin ng tao hinggil sa mga bagay-bagay sa daigdig, sa pamumuhay sa lipunan at pamahalaan at sa kaugnayan ng kaluluwa sa bathalang lumikha. Okay? So dito, ayon kay Honorable Azarias, ito daw ay pagpapahayag ng mga damdamin hinggil sa mga bagay-bagay sa daigdig. So kung ang isang tao ay gumawa ng isang panitikan, either ito ay nasa patulang anyo or patuluyan na estilo, ay sadyang magiging ang kanyang topic ay kanyang mga damdamin. Kaya nga, pinagawa ko kayo ng isang gawain na kung saan nagsasaad or nagpapakita ng inyong karanasan sa pag-aaral. Kasi nga ito ay tumutukoy sa ating damdamin, sa pamumuhay, okay? Sa lipunan at pamahalaan. At marami pang iba. So, ibig sabihin, kung tayo ay gumagawa ng isang panitikan or i-adjust natin yung mga sarili natin sa paggagawa ng mga panitikan kagaya ng mga popular na mga tao, ay masasabi natin na ang kanilang mga topic ay nagiging batayan sa mga bagay-bagay sa daigdig. Okay? Ang paraan ng pagpapahayag ay inaayos sa iba't iba niyang karanasan at lagay ng kalooban at kaluluwa na nababalot ng pag-ibig o pagkapuot, ligaya o lungkot, pag-asa o pangamba. Okay? So, kagaya ng pinagawa ko sa inyo, merong naging masaya yung tono ng kanyang tula at meron namang pagkapuot or mayroon namang parang nalulungkot. So, sa panitikan, pwede nating gawin yon at mababase natin ito bilang isang genre. Ang pamamaraan ng pagpapahayag ay inaayos. Yung sa inaayos, ito yung tumutukoy sa genre ng papaano niya ipinapahayag ang kanyang saloobin or damdamin hinggil sa mga bagay-bagay. Okay? So, meron ditong dalawang anyo ng panitikan. So, wag kayong malito. Iba kasi yung anyo at saka uri. Okay? Ang anyo ng panitikan ay dalawa. Ito yung tuluyan at saka patula. Ang tuluyan. Ang tuluyan or prosa ay maluwag na pagsama-sama ng mga salita sa katutubong takbo ng pangungusap. So, ang tuluyan or sa English ay prose ay maluwag na pagsasama-sama. Ang ibig sabihin ng maluwag na pagsasama-sama ay hindi nahihirapang mag-isip ng may akda kung ano ang kanyang ilalagay na salita sa kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, meron siyang malayang pinagkukunan ng idea, meron siyang malayang pamamaraan ng pagsusulat. Okay? Sa katutubong takbo ng pangungusap. Kung ibig sabihin ng katutubong takbo ng pangungusap, ito yung mga ginagamit noon or kadalasang ginagamit ng mga katutubo. Okay, yan yung tuluyan. Merong malawak at saka maluwag na pagsasama ng mga salita. Kung hindi nahihirapan ang isang manunulat, yan ay prosa. Okay? Or tuluyan. Huwag natin yan kakalimutan. Huwag natin yan what we call this, kakalimutan. Okay? Sa tuluyan, ang lalong karaniwang akda ay anekdota, kwento, alamat, maikling katha, kathambuhay,
sanaysay, talambuhay, dula at iba pa. So ito yung mga uri ng tuluyan or halimbawa. Okay? So ang tuluyan, kung tatanungin kayo kung ano yung mga halimbawa ng tuluyan, ay ito yung mabibigay natin. Anekdota, kwento, alamat. Di ba yung kwento at saka alamat or anekdota ay may malayang or maluwag na pagsasanay, pagbibigay or paglalahad ng mga salita. Hindi nahihirapan. Di ba? Walang bilang ng pantig ang sinusunod or walang pantig na pare-pareho ang sinusunod sa bandang huli. So ganyan yung tuluyan or prosa. Dito naman tayo sa pangalawang anyo ng panitikan at ito yung patula. Ang patula or sa English ay poetry ay pagbubuo ng pahayag sa pamamagitan ng salitang binilang sa pantig. Mayroong 6, 8, 12, 19, 18 sa taludtod. At pinapagtugma-tugma sa mga dulo ng mga taludtod sa loob ng isang estropa or stanza. Di ba? So kung ikaw ay isang masuring mambabasa, masasabi mo na yung isang popular na akda ng poetry or poem ay meron siyang sinusunod na pattern. Okay? Ang ibig sabihin kasi ng pantig ay isang saltik ng dila sa pagbigkas ng salita. So halimbawa, panitikan. So mayroong panitikan. So mayroong 4 na pantig. Sa English, ito ay tinatawag na syllables. Okay? So mayroon daw 6, mayroong 8 or 12, 19. So depende yan sa isang manunulat. Okay? Kung 6, ito lang ay malimit at saka meron akong alam na popular dito na gumagamit ay siya si Victor Hugo. So ang kanyang ginagamit ay haiku, isang Japanese na poetry. Okay? Pinagtugma-tugma. Ang ibig sabihin ng pinagtugma-tugma ay magkakapareho sa bandang huli. So kapag sabihin natin ang anyo ng panitikan, pahayag sa pamamagitan ng mga salitang binilang. Ganon. So, ganon ibig sabihin ng pinapagtugma-tugma. Okay? So, kaya nga pinagawa ko kayo ng 2 anyo ng panitikan kung saan ito yung tuluyan or prosa in English at saka patula or poetry in English. Baka mai-apply natin kung ano yung kahulugan na nabasa natin sa module na binigay ni Sir. Okay? So dito, mayroon tayong mga halimbawa. Huwag niyo itong kakalimutan. Liriko, oda, pastoral, kurido, tulang pasalaysay, tulang padula, soneto at iba pa. Okay? Akda ay liriko. Ang liriko ay isang uri ng patula na kung saan na isasalaysay ito sa masining or malaawit na pamamaraan. Okay? Yung oda naman is ito yung mga banat kung saan ginagamit natin or ginagamit nila noon sa panliligaw. Meron itong maraming halimbawa na makikita natin sa Google. Okay? Basta tula, yan ay masasabing halimbawa ng patulang panitikan. Ang panitikan naman ay may dalang impluensya sa buhay kaisipan
at ugaliin ng tao sa dalawang kalagayan. So meron daw itong dalawang impluwensya. Ano ito? Unang-una is nagpapaliwanag sa kahulugan ng kalinangan at kabihasnan ng lahing pinanggalingan ng akda. So kung susuriin natin ng mabuti, halimbawa, si William Shakespeare, isang tanyag na manunulat, kung sasabihin natin or kung babasahin natin ng maigi ang kanyang mga akda or kanyang nagawa, ay makikilala natin siya ng lubusan. Kasi nga, ang panitikang kanyang ginagawa ay karamihan ay tumutukoy sa kanyang personal na pamumuhay. Okay? Personal na kahulugan ng kanyang buhay. Ito yung una. Okay? Pangalawa, sa pamamagitan ng panitikan ng mga tao sa daigdig ay nagkakatagpo sa damdamin at kaisipan at nagkakaunawaan, bukod sa nagkakahiraman ng ugali at palakad. Nagkakatagpo sa damdamin. Diba napakaganda? At kaisipan at nagkakaunawaan. Kasi nga, sa mga halimbawa kung bakit nagagawa or nabubuo ang panitikan, isa na doon ay ito ay nagsasalita batay sa kung ano yung nararamdaman ng may akda. Hinggil sa pamahalaan, hinggil sa kanyang bayan, hinggil sa pamamalakad ng kanilang pinuno. So dahil dyan ay mas nabibigyang pansin at ideya ang mga mambabasa sa isang bagay. Okay? Bukod sa nagkakahiraman ng ugali at palakad. So, ang mga akdang pampanitikan nagdala ng malaking impluwensya sa buong daigdig ay marami. Ang mga pangunahin ay ang mga sumusunod. Number 1, ang banal na kasulatan, Holy Scriptures na mula sa Palestina at Gresya at naging batayan ng sangka Kristyanuhan. Pangalawa, ang Quran na pinakabiblia ng mga Mahometano at galing sa Arabia. Pangatlo, ang Iliad at Odyssey ni Homero na kinatutuhan ng kaligiran ng mitolohiya o palaalamatan ng Gresya. Pang-apat, ang Mahabharata ng India, kung saan ang kasaysayan ng mga dating Indo at ang kanilang pananampalataya. So dito, meron muna tayong 4 dito. Unang-una is ang banal na kasulatan or ang Holy Scriptures. So ito yung Biblia ng mga ka-Kristyanuhan. Okay? So dito nababatay ang kanilang paniniwala o pananampalataya. Pangalawa naman, ang Quran, ito yung sa amin or sa mga Muslim. Ang Quran ay hindi gawa ng tao. Hindi salita ng tao, kundi ito ay salita ng Panginoon. Okay? So, ang Quran ay hindi rin isinulat ni Propeta Muhammad. Kasi nga, si Propeta Muhammad ay hindi marunong sumulat at hindi rin marunong magbasa. Pero, meron siyang malawakang kapangyarihan na kung saan ito ay inisaad sa kanya ng Panginoon para magampanan niya ang kanyang tungkulin. Na ito yung pagpapalaganap ng Islam. Ang Iliad at Odyssey ni Homero. Si Homero, ang nabasa ko sa kanyang
ano nga ito? Kanyang talambuhay, isa siya sa mga tanyag na manunulat. So siya daw ay isang bulag. Si Homer sa English. Okay? Ang Mahabharata ng India, kasaysayan ng mga dating Indo at kanilang pananampalataya. Ang Divina Commedia ni Dante ng Italia, na nagtataglay ng ulat hinggil sa pananampalataya, moralidad at pag-uugali ng panahong kinauukulan. Kaanim, ang El Cid Campeador ng Espanya, na nagpapahayag ng katangiang panlahi ng mga Kastila at kanilang mga alamat at kasaysayang pambansa noong unang panahon. Ang 7, ang awit ni Rolando, na kinapapaloban ng Roncesvalles at 12 pares ng Pransya, na nagsasalaysay ng gintong panahon ng kakristyanuhan at ng dating makulay na kasaysayan ng mga Pranses. Okay? Siyam, ang aklat ng mga araw ni Confucio. Sa English, siya si Confucius, na naging batayan ng pananampalataya, kalinangan at karunungan ng mga inchik na malinaw na nakarating dito sa atin. Okay, so siya yung nagbigay ng golden rule. Diba si Confucius? Siya rin ay naniniwala sa law of karma. Okay? Si Confucius ang may malaking naiambag sa mga paniniwalang incheck. Okay? This is actually ikasampu. Ang aklat ng mga patay ng Ehipto, na kinapapalamnan ng kulto ni Osiris at ng mitolohiya o teolohiyang Ehipsyo. Okay? 11, ang 1,001 gabi ng Arabia at Persia, na nagsasad ng mga ugaling pampamahalaan, panlipunan, pangkabuhayan at panrelihiyon ng mga silanganin. Okay. So anong ibig sabihin nito? Ang 1,001 gabi actually ay ito yung mga sila Aladdin. Okay. So dito sila nakikita kasama si Aladdin dito, yung Open Sesame. Okay, dito sila kasali. Okay? Si Confucius naman ay ito yung mga pinaniniwalaan ng tamang pag-uugali ng mga inchik. Okay? Ang susunod naman ay ang Canterbury Tales ni Chaucer ng Inglaterra, na naglalarawan ng pananampalataya at pag-uugali ng mga English noong unang panahon. At panghuli, ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe ng Estados Unidos, na nakatawag ng pansin sa karumal-dumal na kalagayan ng mga alipin at naging batayan ng simulain ng demokrasya. Okay? So, dito, malalaman natin na ang mga sumusunod na panitikang nabasa ay mayroong malaking influensya sa buong daigdig. Bakit? Bakit meron silang malaking influensya sa daigdig? Okay? Kasi nga, yung panitikan nila ay hindi lang limitado sa kanilang bansa, kundi nalaman ito, okay? Nalaman ito ng buong sangkatauhan. At dahil dito ay naging batayan ng isang tao kung ano ang kanilang dapat gawin or kung ano ang kanilang dapat hindi gawin kung makapunta sila sa isang lugar kagaya ng mga nabanggit dito. Okay? So, kasi nga mayroong dalawang uri ng pagsasahad or
pagsusulat ng mga akda. Ito yung fictional at saka yung realidad. So at least ang mga mahahalagang ideya ay dapat natin kunin at gawing basihan sa tamang pag-uugali at pag-aasal. Okay? So, I hope na naintindihan ninyo yung naging explanation ni Sir. At mamaya magbibigay siya ng isang tanong batay dito sa kung ano ba ang nagiging malaking influensya ng mga panitikang nabanggit sa buong daigdig. Okay, so hindi natin isa-isahin kasi nga marami sila. Kagaya nga ng yung ito Canterbury Tales, Uncle Tom's Cave, and actually sila ay mababasa rin sa Philippine literature. Philippine literature, panitikan ng Pilipinas, iisa lang yan. Okay? So, since Tagalog kasi yung ating lingwahe, so dapat din nating sanayin. Lalo't lalo na sa oras ng ating klase. Okay? So, mamaya magbibigay si Sir ng isang gawain na kung saan kayo ay aatasan na sumulat ng kung ano-ano ba. Okay? So, doon natin malalaman. Okay, so I hope na naintindihan ang lahat ng nabanggit. At I hope na magiging isang ehemplo kung ano man ang nabanggit dito, lalo't lalo na yung mga mahahalagang impormasyon. Sa ulitin, maraming salamat at magandang umaga.